Isang batang nakabangga ng isang negosyante. Naluhan na nga lamang ang lalaki dahil ang gusgusing bata at nanlilimos ay kamukha ng nawawalang anak 2 taon na ang nakakalipas. Mommy, gusto ko po ng car na yun. Tinuro nga ni Ethan ang tindahan kung saan nagbebenta ng iba't ibang uri ng mga car toys. Okay anak, pero isa lang marami pa tayong napamili na toys mo eh. Masaya namang tumango ang bata at excited na hinila nga si Mecca papunta sa toy store. Katulad na naman ng bata ay mukhang namana nito ang hilig sa mga sasakyan. Ang asawa niyang si Ronel ay nagmamay-ari ng isang car company. 10 taong kasal na sina Mecca at Ronel. Matagal din silang kasal bago sila biniyayaan ng anak. 5 taon silang kasal nang biyayaan sila ng isang malusog na baby boy. Hindi na nasundan si Ethan dahil nahihirapan ng magbuntis si Mecca. Kaya naman mahal na mahal nila ang anak nilang si Ethan. Hanggat makakaya nila ay binibigay nila sa anak ang gusto nito. Mommy, saan po tayo ngayon? Tanong ni Ethan na masayang masaya dahil nabili nila ang gusto nitong laruan. Napaisip naman si Mecca. Paano kung pumunta tayo ngayon sa opisina ng daddy mo para sabay tayong 3 na makapag-lunch? Nanlaki naman ang mga mata ng bata. Masayang tumango-tango si Ethan. Gusto ko po yan, Mommy. Tara po, surpresahin po natin si Daddy. Natawa na nga lamang si Mecca nang hilain siya ng anak papunta sa parking lot. Sandali lang anak, dahan-dahan lang at baka madapa ka pa. Makakarating din naman tayo sa daddy mo eh. Ngumiting tumingin kay Mecca ang anak. Excited lang po ako, Mommy. Napailing at napangiti na nga lamang si Mecca dahil sa sobrang energetic ng anak niya. Nakarating na nga rin sila sa parking lot. Inilagay na ng driver ang mga pinamili nila sa compartment. Binuksan na nga rin ni Mecca ang pinto ng backseat at pinasakay ang anak. Pero bago pa man makasakay ang bata ay biglang may 5 lalaking nakamaskara ang lumapit sa kanila. Itinulak si Mecca dahilan para mapaupo siya sa sahig. Kinuha naman ang isang lalaking anak niya. Mabilis na tumayo si Mecca at lumapit sa lalaking hawak ng anak niya na umiiyak na ngayon. Bitawan mo ang anak ko! Tumigil ka! Nagulat si Mecca nang bigla siyang sampalin ng lalaki. Tutulong na nga rin sana ang driver nila nang pinagbubugbog ito ng 3 lalaki. Kahit na nasaktan si Mecca ay hindi pa rin siya nagpasindak. Bitawan mo sabi ang anak ko eh! Tulong! Tulong! Nagsisisigaw na nga rin si Mecca pero isang malakas na sampal sa muka at suntok sa sikmura ang natanggap niya dahilan para mawalan siya ng lakas. Mommy! Mommy, bitawan niyo ako, Mommy! Paulit-ulit na sigaw ng bata hanggang sa isakay na ito sa van. Ethan, anak ko! Mahinang bigkas ni Mecca sa pangalan ng anak bago siya tuluyang nawala ng malay. Nagising na nga lamang si Mecca na nasa hospital na nga siya. Nakita niya ang kanyang asawa na kausap ang mga pulis. Napatingin sa kanya si Ronel at agad na lumapit sa kanya. Thank goodness gising ka na. Nag-aalalang nakatingin si Ronel sa asawa. Nakakunot noon naman si Mecca. Anong nangyari? Sasagot na nga sana ang asawa ni Mecca nang maalala niya ang nangyari. Hinawakan niya ang braso ng asawa. Ang anak natin, Ronel, si Ethan. Lumapit ang pulis sa kanila. Mrs. Laurel, maaari po ba naming malaman kung ano pong nangyari? Hindi niyo pa po ba nahanap ang anak ko? Umiling-iling ang mga pulis dahilan para mapaiyak si Mecca. Kaya nga po kailangan naming malaman kung ano po ang mga nangyari para magkaroon kami ng clue kung sino ang kumuha sa anak niyo. Ikwinento naman ni Mecca ang buong pangyayari. Yun lang po ang naalala ko. Pagkatapos nun ay nawalan na ako ng malay. Tumangutaw naman ang mga pulis. Sa palagay po namin ay ransom ang rason kung bakit kinuha niya ang anak niyo. Kung ganon, handa kaming magbigay kahit na ano. Mabalik lang ang anak namin. Tumango ulit ang pulis. Kapag po may tumawag sa inyo ay sabihan niyo lang po kami kaagad. Magsisimula na rin po kami sa pag-iimbestiga.
Aalis na nga sana ang pulis nang hawakan ni Mecca ang kamay nito. Umiiyak siya habang nakatingin sa pulis. Please sir, gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyo para mabawi ang anak ko. Pakiusap nga ni Mecca. Tumango ang pulis at mahina na tinapik ang kamay ni Mecca. Lahat po ay gagawin namin. Umalis na nga rin ang dalawang pulis at naiwan sa kwarto si Ronel na palakad-lakad at hindi mapakali. Nakahawak ito sa noo habang si Mecca naman ay umiiyak, nag-aalala kung kumusta na ba ang anak niya. Anong gagawin natin ngayon, Ronel? Baka na paano ng anak natin? Napatiimbagang na nga lamang ang lalaki. Kung sana kasi binantayan mo ng maigi ang anak natin, hindi ito mangyayari. Nagulat naman si Mecca sa sinabi ng lalaki. Ano? Hindi makapaniwalang nakatingin si Mecca sa asawa. Naririnig mo bang sinasabi mo, Ronel, ha? Sa tono ng pananalita mo ay parang sinasabi mo na ginusto ko ang nangyari, ah. Hindi nakapagsalita ang lalaki pero napasuklay ito sa sariling buhok. Hindi mapakali at taligaga. Alam kong nasasaktan ka sa pagkawala ng anak natin ngayon. Pero naisip mo ba na mas nasasaktan ako dahil wala akong nagawa para bawiin siya? Maluhaluhang saad ni Mecca. Napatiimbagang na nga lamang ang lalaki. This is all your fault. Galit na bumaling si Ronel sa asawa. Kung sana noon pa ay pumayag ka ng kumuha ng mga bodyguard ay hindi sana ito mangyayari. Napailing si Mecca. Sino pa naman kasing makakaisip na mangyayari to? Mecca, mayaman tayo. Natigilan si Mecca sa biglang pagsigaw ng lalaki. At dahil mayaman tayo ay may mga masasamang tao na nagtatangka ng buhay natin para sa pera. Hindi mo ba naisip yun? Napayuko na nga lamang si Mecca. Kahit naman kasi mayaman sila, ay low-key naman sila at walang nakakaalam kung ano talaga ang itsura nila. Para tuloy sinisisi na din ni Mecca ang sarili sa pagdukot sa anak niya. Kapag talaga may nangyaring masama sa anak ko, hindi kita mapapatawad, tandaan mo yan. Galit na umalis na nga lamang si Ronel habang naiwan naman sa kwarto si Mecca at umiiyak. Pinagsiklop ni Mecca ang dalawang kamay. Diyos ko, kung nasaan man ang anak ko ay sana ligtas siya. Huwag niyo po sanang hayaan na may mangyaring masama sa kanya. Samantala, tumahimik ka! Sigaw ng lalaki kay Ethan na simula nang makuha nila ito at madala sa hideout ay hindi pa rin tumitigil sa pagiyak. Inilagay ang bata sa isang kwarto na may mga batang katulad din niya. Huwag ka nang umiyak, bata. Masasaktan ka lang kung hindi ka titigil. Sabi ng isang bata na nasa 8 taong gulang na. Gusto ko ang mami ko. Ayoko dito. Umiiyak na sabi ni Ethan. Hinaplos naman ng batang likod niya. Walang nakakataka sa kanila. Kung ayaw mong masaktan, sundin mo na lang ang sasabihin nila. Napatingin nga si Ethan sa bata. Ayaw niyo bang tumakas dito? Malungkot nang umiti ang bata. Sino ba naman ang ayaw tumakas sa impyernong to? Pero marami din ang mga bata na bumalak tumakas pero nawala lang sila. Lahat kasi ng mga bata na hindi sumusunod sa mga utos nila, pinaparusahan nila. Minsan hindi pinapakain. At yung mga iba namang bata na tumatakas may masamang nangyayari sa kanila. Sad nga ng bata at nagulat naman si Ethan. Napahikbi si Ethan at napailing. Ayoko dito, gusto ko sa mommy at daddy ko. Napabuntong hininga ang bata. Kalimutan mo na sila dahil walang nakakalabas dito ng buhay. Hindi na nga nakapagsalita pa si Ethan at umiyak na nga lamang habang nakayuko sa mga tuhod nito. Samantala, 3 taon ang nakalipas. Hanggang ngayon ba ay wala pa ring balita tungkol sa pagkawala ng anak ko? Umiling naman ang private detective. Nakausap ni Mecca. Sorry ma'am, hanggang ngayon wala pa din kaming lead. Wala kasing plate number yung van at lahat sila. Nakatakip ang mukha kaya wala din. Hindi namin matrace. Malakas na napabuntong hininga si Mecca. 3 taon nang nakakalipas. Simula nang mawala ang anak nila, ni Ronel. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila ito nahanap. Hanggang ngayon wala pa ring lead ang mga pulis sa mga taong gumawa nito. Wala ding tumawag sa kanila para sa ransom money. Kaya ang naisip ng mga pulis ay sindikato
ang kumuha sa anak nila. Subukan mong imbestigahan ng lahat ng mga sindikato. Baka isa sa mga grupo na yun ang kumuha sa anak ko. Nandoon siguro ang anak ko. Tumango na nga lamang ang lalaki at nagpaalam na umalis. Tulalang nakatingin sa daan si Mecca at mabilis na pinunasan ng luha nang tumulo ito. 3 taon na nga siyang nangungulila sa anak. Sa loob ng 3 taon ay marami nang nangyari. Nagkahiwalay din sila ni Ronel dahil palagi na lang silang nag-aaway at sinisisi siya ng asawa sa pagkawala ng anak nila. Masakit man sa kanya dahil hindi lang anak ang nawala sa kanya, kundi pati nangari na asawa. Hindi siya galit kay Ronel bagkus, nauunawaan niya ito. Kagaya niya nasaktan lang din ang lalaki sa pagkawala ng anak nila. Imbes na sabay nilang harapin ang problema, nagkahiwalay pa sila. Pero siguro ay ganun lang talaga ang buhay. May mag-aasawa na sabay na hinaharap ang problema at may mga mag-asawa din naman na naghihiwalay dahil hindi makayanan ang problema sa buhay. At ang huli, ang pinili ni Ronel para sa kanilang dalawa. Ito na po ang pina-order niyong kape, sir. Sabi ni Bob na siyang assistant ni Ronel at tinilagay ang kape sa mesa nito. Napatitig si Rob sa kanyang boss na busy sa pagtatype. Lihim siyang napabuntong hininga dahil simula nang mawala ang anak nito at maghiwalay ang lalaki at ang asawa niya, wala na nga itong ginawa kundi ang lunuri ng sarili sa pagtatrabaho. Tumikhim si Bob pero hindi pa rin siya binalingan ng tingin ng lalaki. Alam niyo ba, sir? Habang bumibili ako ng kape kanina, nakita ko si Mrs. Laurel. Napatigil sa pagtatype si Ronel at blankong nakatingin kay Bob. Napalunok na nga lamang ng mariin si Bob dahil sa titig ng boss niya sa kanya. Nakalimutan mo na ba, Bob? Mecca is no longer my wife. Bumalik ang tingin ni Ronel sa laptop nito. Matagal na kaming hiwalay kaya hindi na siya Mrs. Laurel. Napalabi na nga lamang si Bob. Sorry po, sir. Hindi na nagsalita pa si Ronel at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Lumabas na nga lamang din si Bob at napabuga ng malakas na hangin. Naawa siya sa boss niya at sa asawa nito. Alam naman niya na mahal ng dalawa ang isa't isa pero dahil sa nawalang anak ng mga ito ay nasira din ang samahan ng dalawa. At lalo na mukhang hindi na nga magkakaanak si Mecca. Napapailing na nga lamang si Bob at napapatanong kung anong nagawa ng mag-asawa para parusahan sila ng ganito. Pareho naman na mababait ang mag-asawa at tumutulong pa nga sa kanilang mga empleyado. Muling napailing si Bob. Iba talaga maglaro ang tadhana. Ate Mecca, mabuti naman po at dumalaw kayo ulit. Sabi nga ng bata sa bahay ampunan at isa-isa na niyakap si Mecca. Pumantay siya sa mga bata at hinaplos ang mga mukha nito. Pasensya na, may ginawa lang ako kahapon kaya hindi ako nakadalaw. Kagaya ng nakagawian ni Mecca, nakipaglaro siya sa mga bata. Nakisabay sa pagkain sa mga ito at kwentuhan bago matulog ang mga bata. Hindi na nga muna umuwi si Mecca sa bahay niya dahil mag-isa lang din naman siya kung uuwi pa siya. Nasa maliit na kumbento lang siya ng bahay ampunan. Lihim na nagdarasal sa Diyos. Hindi tumitigil. Napatingin si Mecca sa tumabi sa kanya at ngumiti. Mother Aida. Ngumiti ang madre kay Mecca. Kamusta ka na, anak? Natigilan si Mecca sa tanong ng madre at hindi maiwasan na maiyak. Ang tanong na yun ay lubos na nakakapagpaiyak sa kanya dahil iilan lamang ang tao ang nagtatanong ng ganun sa kanya. Ang akala kasi ng iba ay maayos na siya pero sa loob-loob niya ay wasak na wasak nga siya. Malungkot na ngumiti si Mecca habang patuloy din ang pagtulo ng mga luha niya. Hindi po okay, mother, at hindi magiging okay hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Ngumiti lang ang madre. Niyakap si Mecca dahilan para mas mapaiyak siya. Isa sa rason kaya naghiwalay sila Ronel ay dahil may isang bangkay ng bata ang natagpuan doon. Hindi na nga mamukhaan ng bata pero ang sabi ng mga pulis, ito raw ang anak nila. Suot ng patay na bata ang suot na damit ng kanilang anak.
Nang araw na mawala ito, katulad din ng katawan ng bata ang sa anak nila. Pero para kay Mecca hindi ito ang anak nila dahil hanggang ngayon ay nararamdaman niya sa puso niya na buhay pa ang anak niya. Ang hirap, Mother Aida. Ang hirap-hirap dahil kahit sinasabi ng iba na patay na talaga ang anak ko ay hindi ko matanggap. Hindi ko maramdaman na patay na siya. Humiwalay si Mecca sa madre at tumingin dito. Dahil nararamdaman ko sa puso ko na buhay pa ang anak ko. Dahan-dahan na tumango naman ang madre at hinawakan ang kamay ni Mecca at tinapik. Alam ko anak, nararamdaman mo sa puso mo na buhay pa siya dahil kahit kailan na hindi siya mawawala dyan sa puso mo. Alam kong mahirap tanggapin ang katotohanan pero hindi pwede na habang buhay ka na lang makulong sa nakaraan. Maliit na ngumiti ang madre. Huwag mong sayangin ang buhay na binigay ng Diyos sa'yo anak. At alam ko kung nasaan naman ang anak mo ngayon, hindi siya natutuwa na nakikita kang nasasaktan. Napatakip sa bibig si Mecca at mas lalong naiyak. Kahit paanong sabihin sa kanya ng mga tao, hindi niya matatanggap na patay na ang anak niya. Naniniwala siyang buhay pa ito. Nasa coffee shop si Mecca. Umorder siya ng kape pero lumalamig na nga ito at hindi pa nga rin niya ginagalaw. Nakaupo nga siya habang tulala na nakatingin sa labas sa mga taong naglalakad papunta sa mga trabaho nila. Ang iba, papauwi sa mga pamilya nila. Napabuntong hininga na nga lamang si Mecca. Simula nang makilala niya si Ronel, ay mas naging masaya na nga siya sa buhay. Lalo na noong binigay sa kanila si Ethan. Akala niya tuloy-tuloy na nga ang saya nila pero hindi pala. Binigay nga sa kanila ang bata pero sandali lang. Hindi ko na mabilang kung ilang buntong hininga ang nagagawa mo habang nakatingin ka sa labas. Napatingin si Mecca kay Dante, ang kanyang matalik na kaibigan na kakauwi lang noong nakaraang taon galing Japan. Natawa na nga lamang nang mahina si Mecca dahil sa lalim ng iniisip niya ay nakalimutan na nga niyang kasama niya pala ang lalaki. Bakit kasi ayaw mong tanggapin ang alok ko na manirahan ka sa Japan kasama ako? At least doon, malayo ka sa lugar kung saan maraming bad memories. Maliit na ngumiti si Mecca. Marami din naman akong good and happy memories dito eh. Napabuntong hininga ang babae. Isa pa, hindi ko pwedeng iwan ang bansang to. Hindi ako pwedeng umalis sa bansa hanggat hindi ko pa nakikita ang anak ko. Naawa naman na tumingin si Dante sa kaibigan. Pero Mecca, wala na si Ethan. Umiling si Mecca at hinawakan ng dibdib niya. No, Dante. Alam ko, nararamdaman ko sa puso ko na buhay pa si Ethan. Buhay pa ang anak ko. Mabilis na tumulo ang mga luha ni Mecca. Pag ang anak talaga niya ang pinag-uusapan ay kaagad siyang naiiyak. Kumuha si Dante ng tissue at pinunasan ng pisngi ni Mecca. Nasasaktan siya sa tuwing nakikita niyang umiiyak ang kaibigan niya. Para na nga niya itong kapatid. Biglang natigilan nga si Mecca sa pagiyak nang makarinig nga ng pagtikhim. Napatingin siya sa gilid at gulat nang makita si Ronel na tila nandidilim ang muka habang nakatingin sa kanilang dalawa. Napatayo na nga lamang si Mecca. Ronel, anong ginagawa mo dito? Hindi maiwasan ni Mecca na mautal dahil matagal na nga rin simula nang hindi sila magkita at magkausap ng lalaki. Bakit? Bawal na ba ako sa coffee shop na to? Ngumisi ang lalaki. Hindi ako na-inform. Napalunok na nga lamang si Mecca dahil sa malamig na boses nito. Hindi naman sa ganun. Napatingin si Ronel kay Dante na nakatingin din sa kanya. I'm sorry. Mukhang naistorbo kang date niyo ah. Magsasalita nga sana si Mecca na hindi nga sila nagde-date ni Dante at magkaibigan lang sila pero pinili na nga lamang niyang manahimik. Okay. Enjoy your date. Umalis na nga rin si Ronel at pabagsak na naupo-upo si Mecca habang hawak ang kanyang dibdib na kanina pa nga ang lakas at bilis ng pagtibok. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na hindi tayo nagde-date at magkaibigan lang tayo? Baka kung ano pang isipin niya. Napakurap-kurap si Mecca at huminga ng malalim. Isipin niya kung anong gusto niyang isipin. Mas mabuti ngang isipin na nga lamang niya na may iba na ako eh.
Napakunot ang noo ni Dante at hindi maintindihan ang sinasabi ni Mecca. Anong ibig mong sabihin? Malungkot na ngumiti na tumingin si Mecca sa kaibigan. Para maghanap na siya ng iba, mas lalong napakunot si Dante. Napayuko si Mecca at napatitig sa kape niya. Gusto kong isipin niya na may iba na ako para maghanap na siya ng iba. Bakit? Teka, bakit mo pa ito ginagawa? Nakikita ko naman na mahal niyo pa ang isa't isa. Malakas na napabuga ng hangin si Mecca. Mahal nga namin ang isa't isa pero hindi kayang pahilumin ang sugat sa mga puso namin. Sinisisi niya ako sa pagkawala ng anak namin, Dante. At kahit pamahal niya ako, alam kong nasaktan ko siya dahil hindi ako naging maingat. Napailing si Dante. Hindi mo naman ginusto ang nangyari, Mecca. Tumango si Mecca at maliit na ngumiti. Alam ko, isa pa, hindi na rin naman kami magiging masaya eh. Alam mo naman na isang miracle baby si Ethan sa amin dahil hirap akong magbuntis. Akala ko nga baog ako eh, kaya ngayon wala nang anak namin. Hindi ko na siya mabibigyan ng anak at pamilya. Ayoko nun, Dante. Alam kong gusto niya ng anak at hindi ko na maibibigay yun sa kanya. Mabilis sa pinunasan nga ni Mecca ang luha. Kaya kahit masakit, ay mas pinapalaya ko nga siya. Gusto kong makahanap siya ng ibang babae na makapagbibigay sa kanya ng anak at pamilya. Mas lalong naawa si Dante sa kaibigan niya. Lumipat nga siya ng upo sa tabi ni Mecca at niyakap ito habang umiiyak. Hinaplos ni Dante ang likod ng babae at pilit na pinapatahan nito. Habang nakayakap ang lalaki kay Mecca, hindi nakikita ng dalawa na nakatingin pala mula sa labas si Ronel. Napatiimbagang siya at nakakuyom ang mga kamao. Damn it! Siya ba ang pinilit mo sa akin, Mecca? Kaya ka ba nakipaghiwalay sa akin? Mga tanong ni Ronel na alam niyang si Mecca lang ang makakasagot pero wala nga siyang balak na tanungin. Simula nang mawala ang anak nila ay nagbago na ang babae. Palagi na lang silang nag-aaway lalo na't hindi tanggap ni Mecca na patay na ang anak nila. Alam niyang nasaktan ang babae nang sinisi niya ito. Nasaktan lang siya pero pinagsisihan na niya yun. Mas lalong nasaktan si Ronel nang lahadan siya ng asawa ng annulment papers. Sinubukan niyang ayusin ang relasyon nila pero mas nasaktan siya nang umiyak ang babae habang nagmamakaawa na pakawalan na siya. Wala siyang nagawa kung di sundin ang gusto nito kahit masakit sa kanya. Tumulo ang luha ni Ronel na kaagad niyang pinunasan. Naglakad siya papunta sa park. Gusto na muna niyang magpahangin lalo na't sumasakit ang dibdib niya sa nakita niya kanina. Habang naglalakad ay may isang batang gusgusin ang nakabangga sa kanya. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Nahulog ang mga barya na bitbit ng bata. Hindi nakikita ni Ronel ang mukha ng bata dahil nakayuko ito at kinuha ang mga barya na nasa sahig. Pumantay si Ronel at tinulungan ng bata. Sorry po talaga. Maliit nang umiti si Ronel. Ayos lang. Nagulat si Ronel. Nang hawakan niya ang bata ay tumaas nga ang balikat nito na para bang natatakot na baka saktan niya ito. Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan eh. Mas lalong napayuko ang bata. Sorry po talaga, sige po, kailangan ko pa pong maglimos eh. Dahil baka parusahan na naman po ako kapag kulang po ang nabigay kong pera. Aalis na nga sana ang bata nang hawakan ni Ronel ang braso nito. Paparusahan? Nino? Ng mga magulang mo? Hindi ba nila alam na child abuse ang ginagawa nila? Hindi ko po sila mga magulang. Tumingin ang bata kay Ronel at para nga siyang naging estatwa. Sa kinatatayuan, hindi nga siya makapaniwala sa nakita niya. Kahit na madumi ang mukha ng bata ay kilala niya ito. Anong pangalan mo? Nauutal na tanong ni Ronel at kahit ang katawan niya, nanginginig pa. Nagtataka naman ang bata. Ako po si Ethan. Napaluhan na nga lamang si Ronel. Hindi napigilan na yakapin ng bata. Umiiyak siya habang yakap ang anak. Ethan anak,
Hindi naman makagalaw ang bata. Dinala ni Ronel ang bata sa kanyang bahay. Pinaliguan, binihisan at pinakain. Napatitig nga siya nang maigi sa bata na mabilis na kumakain at tila ba parang ito ang unang beses na makakakain ito ng masarap na pagkain. Dahan-dahan lang anak. Wala na mga agaw ng mga pagkain sa'yo, lahat ng ito ay para sa'yo. Napatitig ang bata kay Ronel. Hindi ito nagsasalita at nagpatuloy lang sa pagkain. Napatingin siya kay Sarah na siyang kababata ni Ronel. Kain ka lang ng mabuti anak. Tumayo na nga si Ronel at iniwan muna ang bata at lumapit kay Sarah. Sigurado ka ba talaga na siya si Ethan? Tanong ni Sarah habang nakatingin sa bata. Sigurado ako Sarah. Maliban sa kamukha, kaedad at kapangalan niya si Ethan, ay may balat din siya na katulad ng kay Ethan. Napatingin si Ronel sa bata. Nararamdaman ko din na siya ang anak ko. Nakaramdam ako ng lukso ng dugo sa kanya. Nakangiti si Ronel na nakatingin sa bata. Sobrang saya niya dahil muling bumalik sa buhay niya ang anak niya. Ibig sabihin ay tamang nararamdaman ni Mecca na hindi pa nga talaga patay ang anak niyo. Bigla namang natigilan si Ronel nang maalalang asawa. Anong gagawin mo ngayon? Sasabihin mo ba sa kanya na natagpuan mo na ang anak niyo? Napabuntong hininga si Ronel. May karapatan din naman siya na malaman ang tungkol sa anak namin. Pero sa ngayon ay gusto ko munang alamin kung anong nangyari sa anak namin nitong nakaraang 3 taon. Tinawagan ni Ronel ang mga pulis na siyang may hawak ng kaso ng anak niya noon. Niyakap niya ang anak nang makita na natatakot nga itong kaharap ang mga pulis. Nandito po ba kayo para huliin po ako sa nagawa ko pong pagnanakaw? Hindi ko naman po ginusto na magnakaw eh. Inutusan lang po kami ng mga bossing namin. Napatingin si Ronel sa bata at umiyak na nga ito. Napatingin si Ronel sa mga pulis. Gusto kong hanapin ninyo ang tinatawag niyang bossing at huliin. Sigurado ko na hindi lang ang anak ko ang ginanito nila. Tumango naman ang mga pulis at tumingin nga sa bata. Ngumiti ang pulis para hindi ito matakot sa kanila. Huwag kang mag-alala, bata. Hindi ka namin uhuliin. Magtatanong lang kami tungkol sa mga sinasabi mong bossing. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Kung saan kayo dinadala? Tumango naman ang bata bilang sagot. Ramdam ni Ronel ang panginginig ng katawan ng bata. Marami ba kayong mga bata? Marami ka bang kasama doon? Muling tumango nga ang bata. Anong ginagawa nila sa inyo? Napapikit na nga lamang ang bata. Pinapagawa po nila kami ng masasama. Inuutusan po nila kami na magnakaw at mamalimos po sa kalsada. Kapag po kulang naman po, nauuwi naming pera ay pinaparusahan po nila kami. Minsan po, hindi nila kami pinapakain. Nagsusulat naman ang mga pulis. Nagkwento pa nga si Ethan ng mga karanasan niya sa kamay ng mga sindikato. Napakagat na nga lamang ng labi si Ronel at pinipigilan na maiyak. Hindi niya inaasahang ganoon pala kahirap ang pinagdaanan ng kanyang anak sa loob ng 3 taon na akala niya ay patay na. Naalala mo ba ng araw na nawala ka? Yung damit na suot mo. Napaisip naman ang bata. May nakita kasi kaming bangkay ng isang bata noon na tinakala naming ikaw yon dahil suot niya ang mga damit na suot mo ng araw na nawala ka. Nag-isip ng maayos si Ethan at nanlaki ang mga mata nang may maalala. Opo, siya yung batang kasama ko noon. Gusto niya po ang damit ko kaya kinuha niya. Biglang natigilan si Ethan. Sa pagkakalam ko ay tumakas po siya. Pero wala na po kaming balita tungkol po sa kanya. Gusto ko rin po sanang tumakas kaso ang sabi po sa akin ni Ate Raquel ay wag ko na daw pong balakin dahil pinapapatay daw po nila yung mga bata na tumatakas. Niyakap ni Ronel ang anak. Kinakabahan siya para sa kanya kahit pa alam niyang ligtas na nga ito at kapiling na niya. Mabuti na lang at hindi mo sinubukan ng tumakas anak. Niyakap nga ni Ethan ang ama. Gusto ko pong umuwi sa inyo, Daddy. Kaso hindi ko po alam kung papaano po at saka natatakot din po ako.
Sinapungan ni Ronel ang mukha ng anak. You did a great job, Ethan. Kahit na inabot ng 3 taon bago tayo nagkasama ulit. Ang mahalaga, buhay ka. Napatitig nga ng mabuti si Ronel sa bata. Daddy, si Mommy po. Nasaan po si Mommy? Gusto ko po siyang makita. Natigilan naman si Ronel at nagkatinginan sila ni Sarah. Napabuntong hininga na nga lamang siya at tumingin ulit sa anak. Makikita mo rin ulit si Mommy, okay? Muling niyakap ni Ronel ang anak. Sigurado akong matutuwa si Ethan sa mga to. Sabi nga ni Ronel habang nakatingin sa mga pinamili niya para sa anak. Dapat si Mecca ang kasama mo ngayon, hindi ako eh. Hindi naman nakasagot si Ronel. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Sasabihin ko rin naman sa kanya. Sa ngayon ay gusto ko munang maging ligtas ang anak ko. Hindi ko pa siya pwedeng ilabas hanggat hindi pa nahuhuli ang mga taong gumawa nito sa kanya. Napatango naman si Sarah at naiintindihan naman niya yon. Umalis na nga rin ang dalawa. Hindi ba si Ronel yun? Napatigil naman si Mecca at napatingin sa tinuro ni Dante. Kilala mo ba ang babae na kasama niya? Napalunok ng mariin si Mecca at napakurap-kurap. Napaiwas siya ng tingin sa 2 tao na masayang naglalakad papalabas ng mall. Siya si Sarah, ang childhood sweetheart ni Ronel, ang babaeng gusto ng pamilya ni Ronel para sa kanya. Natigilan naman si Dante at hindi niya alam na may ganun pala. Sorry. Mapait nang umiti si Mecca at nagpatuloy sa paglalakad. Matagal na yun. Mabuti na rin na silang dalawa. Baka nga, talaga in the first place ay sila naman talaga dapat. Sadyang humarang lang talaga ako. Naiwan naman si Dante at napatingin sa dinaraanan ng dalawa. Napapailing na nga lamang si Dante at naaawa sa sinasapit ng kaibigan. Sumunod na nga rin siya dito. Samantala, Daddy, bakit po hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po nakikita si Mommy? natigilan naman si Ronel at napaisip. Huminga siya ng malalim. Ang totoo niyan, anak. Hindi ko pa nasasabi sa mommy mo ang tungkol sa'yo. Gusto ko kasi na malaman niya kapag talagang ligtas ka na. Kapag nahuli na ang mga taong kumuha sa'yo. Maliit na ngumiti si Ronel sa bata at hinaplos ang mukha nito. Huwag kang mag-alala. Kapag naging maayos na ang lahat ay makikita mo na ulit ang mommy mo, okay? Tumango naman ang bata at nagpatuloy nga sa pag-color. Hindi alam ni Ronel kung papaano sasabihin sa bata na naghiwalay na nga sila ng mommy nito at may iba na nga itong lalaki. Alam niyang nasasaktan ng anak, hindi naman niya yun matatago habang buhay. Ito ang akin. Biglang natigilan sina Mecca at Ronel nang sabay nga silang nagsabi ng ganoon at sa pagturo ng nag-iisang custard cake. Napatingin sila sa isa't isa. Lihim naman na napalunok si Mecca habang sobrang kabog ng puso niya na tanging sa lalaki niya lang nararamdaman. Naku, iisa na lang po to ma'am sir eh. Kayo na lang po ang magdesisyon kung sino pong kukuha sa inyo. Napatingin si Mecca kay Ronel nang magsalita ito. Ikaw na lang ang kumuha. Alam kong paborito mo yan. Napahawak sa dibdib si Mecca. Hanggang ngayon pala ay alam pa din ng lalaki na paborito niya ito. Hindi mahilig si Ronel sa mga sweets pero dahil paborito ito ng anak nila, naging paborito na nga rin ito ng lalaki. Hindi na. Sa'yo na lang. Aalis na nga sana si Mecca nang hawakan ni Ronel ang kamay niya. Bakit hindi na lang natin hatiin? Napakunot na utuloy si Mecca. Tumingin ang lalaki sa cashier. Custard cake, miss. Paki-serve na lang sa table namin. Pakisamahan na lang din ng strawberry milkshake. Hindi na nga nakapagsalita pa si Mecca. Nang hilain siya ng lalaki papunta sa isang table. Pinaupo na nga siya nito at naupo naman ito sa harapan niya. Ang tagal din nating hindi nagkasama ng ganito. Hindi naman nakasagot si Mecca. Hindi mo ba namimiss ang mga araw na magkasama tayo sa ganitong kainan? Napayuko si Mecca at napapikit. Siyempre na-miss niya pero nakaraan na yon. At alam na nga niya sa sarili niya na hindi nga niya yon mababalikan. Pilit nang umiti si Mecca.
nang tumingin siya kay Ronel. Nakaraan na yon, huwag na nating balikan. Nagulat si Mecca nang biglang hawakan ni Ronel ang kamay niya. Hindi mo na ba ako mahal, Mecca? Biglang natigilan si Mecca sa tanong ng lalaki. Handa ka ba talagang bitawan ang lahat ng meron tayo noon? Napatitig ng mabuti si Mecca sa lalaki. Bakit pa, Ronel? Nagsawa na ako sa kakaaway natin simula nang mawala ang anak natin. Bakit mo pa ako gustong balikan? Gayong ako naman talagang sinisisi mo sa pagkawala ng anak natin, di ba? Hindi naman nakasagot si Ronel dahilan para matawa nang mapakala si Mecca. Gusto mo akong bumalik sa'yo para parusahan? Muling natawa si Mecca. Hindi mo na kailangan gawin yun, Ronel. Dahil habang buhay, nabubuhay ako pagbabayaran ko ang kasalanan ko sa pagkawala ng anak natin. Mabilis na umiling-iling si Ronel. No, hindi ganun yun, Mecca. Natigilan silang dalawa nang biglang dumating ang waitress at nilagay ang order nila. Nang umalis na nga ito, doon nagpatuloy ang pagsasalita ni Ronel. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo dahil sinisi kita sa pagkawala ng anak natin. Sorry, nasaktan lang ako ng mga panahon na yon dahil pareho nating treasure si Ethan. Natawa ng mapakala si Mecca. Ikaw na ang nagsabi, Ronel, pareho nating treasure si Ethan. Kaya lubos din ako nasaktan nang mawala siya. Napayo ko na nga lamang lalaki. I know. Alam ko. At sorry, Mecca. Muling hinawakan ni Ronel ang kamay ng babae. Patawarin mo ko, Mecca, at bigyan mo pa ako ng chance na maayos ang relasyon natin. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Mahal na mahal pa rin kita. Hinalikan ni Ronel ang kamay ni Mecca. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Mecca at napaiyak. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin naman niya ang asawa, pero anong makakabuti kung magkakabalikan sila? Hindi na rin naman sila magiging pamilya dahil hindi na nga niya ulit mabibigyan ng anak, ang lalaki. Huminga ng malalim si Mecca at binawi ang kamay. Kahit masakit sa kanya ito, kailangan niyang gawin. Hindi lubusan magiging masaya sa kanyang lalaki dahil hindi na nga niya ito mabibigyan ng isang pamilya. Sorry, Ronel. Pero tapos na tayo. Pinapalaya na kita. Kaya sana palayain mo na rin ako para makapag-move forward na tayo parehas. Tumayo na nga si Mecca at mabilis na umalis. Kahit na medyo malayo na nga siya, patuloy pa rin ang pag-iyak niya. Wala na nga siyang pakialam kung nakikita ng mga tao ang pag-iyak niya. Dahil ang tanging iniisip niya lang ngayon ay tungkol sa sakit na nararamdaman niya. Mecca, wait! Sigaw nga ni Ronel at nanlaki ang mga mata ni Mecca dahil hindi niya inaasahan na sinusundan pala siya ng lalaki, ng dati niyang asawa. Mabilis ang naging lakad niya pero nahabol pa rin siya ng lalaki. Hinawakan nito ang kamay niya. Ano ba, Ronel? Tigilan mo na nga ako! Bigla na nga lamang natigilan si Mecca nang sapuin ni Ronel ang mukha niya at hinalikan siya sa labi. Nanlaki ang mga mata niya at hindi nakagalaw. Nakita niya kung papaano pumikit ang lalaki at gumalaw na nga rin ang labi nito. Sa sobrang pagkamis ni Mecca sa labi ng dating asawa ay nadala siya at hinalikan din ito pabalik. Walang pakialam ang dalawa kung may tao man na nakakita nga sa kanilang dalawa. Pareho nilang habol-habol ang kanilang hininga nang maghiwalay ang mga labi nila. Napabugaan ng hangin si Ronel at napangiti. Mahal mo pa rin ako, Mecca. Hindi nakasagot si Mecca. Kahit tanong pagdedenay ang gawin mo ay alam kong mahal mo pa rin ako dahil nararamdaman ko sa halik mo. Sa halik mo na may kasamang pagmamahal. Bahagyang tinulak ni Mecca si Ronel at sinampal. Isang sampal para magising ka na sa katotohanan na hindi kita mahal. Aalis na nga sana si Mecca nang hawakan ni Ronel ang kamay niya. Bitahon mo nga ako! Hinila ni Ronel ang babae at dinala sa isang lugar kung saan walang nakakakita sa kanila. Ano bang ginagawa mo? Sigaw pa nga niya. Natigilan si Mecca nang makita niyang seryoso ang lalaki na nakatingin sa kanya ngayon. Bakit ba palagi mong sinasabi na hindi mo na ako mahal? Gayong ibang sinasabi ng halik mo. Ibang sinasabi ng puso mo. Napasinghap si Mecca nang haplusin ng lalaki ang pisngi niya. Ano bang dapat kong gawin
para bumalik ka na sa akin, Mecca. Lahat gagawin ko, bumalik ka lang sa akin. Malungkot na tumingin si Mecca sa mga mata ng lalaki. Hindi na ako babalik sa'yo, Ronel, dahil hindi ka na magiging masaya sa akin. Napakunot noon naman ng lalaki. Hindi na kita mabibigyan ng anak, kaya kung ako ang pipiliin mo ay hindi ka na magkakaroon ng sariling pamilya. Natawa ang lalaki dahilan para magtaka naman. Si Mecca. Yun lang bang iniisip mo, Mecca? Bakit? Noong kinasal tayo at 5 taon na wala tayong anak, hindi ba tayo naging masaya? Hindi nakasagot si Mecca. Kahit wala pa tayong anak noon, Mecca, masaya tayo. Masaya tayo sa tayong dalawa lang. Masaya na ako noon, basta kasama kita. Bonus na lang nung nagkaanak tayo. Nagulat si Mecca nang umiyak si Ronel. Please, Mecca, bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang babaeng minahal ko. Mas nagulat si Mecca nang bigla na nga lamang lumuhod dito. Mahal na mahal kita, Mecca. Please, kung kailangan ko magmakaawa sa'yo, gagawin ko. Bumalik ka lang sa akin. Napatakip sa bibig si Mecca at naiyak. Papaano si Sarah? Hindi ba kayo? Tumayo si Ronel at sinapo ang mukha ni Mecca at tumiling. Hindi kami ni Sarah, okay? Alam mo naman na magkaibigan lang kami. Napatitig ng maigi si Mecca sa lalaki. Mamahalin mo pa rin ba ako kahit hindi pa kita mabibigyan ng anak? Mabilis na tumango-tango si Ronel. Kahit ano ka pa man. Mahal na mahal kita. Hindi magbabago yon. Napapikit na nga lamang si Mecca nang muli nga siyang halikan sa labi ni Ronel. Mahal mo pa din naman ako, diba? Napalabi naman si Mecca at tumango na nga lamang bilang sagot. Napangiti naman at sobrang tuwa ni Ronel. Niyakap niya ng mahigpit ang babae. Sobrang saya ko, Mecca. Pinasaya mo ko ng sobra. Bumitaw si Ronel at sinapo ang mukha ng babae. Dahil nagkaayos na tayo. Nagkabalikan. May sorpresa ako sa'yo. Siguradong matutuwa ka. Napakunot noon naman si Mecca. Hinawakan ni Ronel ang kamay ni Mecca at hinila nga papunta sa kotse nito. Sumakay sila at nag-usap. Nalaman din ni Ronel na kaibigan lang pala ni Mecca ang lalaking nakikita nitong palagi niyang kasama. Si Dante. Natawa na nga lamang ang lalaki. Akala ko talaga, naghanap ka na ng iba simula nang maghiwalay tayo. Umikot naman ang mata ni Mecca. At sa tingin mo talaga, ay mapapalitan kita ng ganun-ganun na lang? Hindi naman ako ganun ka-cheap sa lalaki, no? Napalabi na nga lamang si Ronel at hinawakan ang kamay ni Mecca. Hinalikan niya ito. Sorry na. Napabuga ng hangin si Ronel. At least ngayon, ay alam ko na ako lang ang minahal mo. At magiging masaya tayo. Pangako yan. Natawa na nga lamang si Mecca dahil pareho sila nang iniisip. Iniisip ni Ronel na may relasyon sila ni Dante at ganun din naman ang iniisip niya sa lalaki at kay Sarah. Masaya siya dahil hanggang ngayon ay mahal pa rin nila ang isa't isa. Tama nga ang sabi nila, time will heal. Dumating na nga sila sa dati nilang bahay. Napatingin naman si Mecca sa bahay na nagbigay sa kanilang mag-asawa. Nang masasayang alaala, bakit mo ako dinala dito? Tanong nga ni Mecca. Hinawakan ni Ronel ang kamay ng babae. May taong gusto kang makita. Nagtaka naman si Mecca pero hindi na nga siya nakapagtanong dahil hinila na nga siya ni Ronel. Papasok ng bahay. Nang buksan ng lalaking pinto ay ang malawak na sala ang bumungad sa kanya. Napahawak sa dibdib si Mecca. Hoy Ronel, kababalikan lang natin mamaya. Kung ano nang hinihingi mo kaagad. Natawa na nga lamang ang lalaki. Alam mo ikaw, napakadumi ng isip mo. Mahinang pinisil ni Ronel ang ilong at natawa na nga lamang. Hindi ako hihingi sa'yo ng ganoon. Hanggat hindi pa tayo kinakasal ulit, okay? Napalabi na nga lamang si Mecca at namula ang pisngi niya dahil sa kahihiyan na ginawa niya. Tumikhim na nga lamang siya at nagkunwaring naiinis. Bakit mo nga kasi ako dinala dito? Nag-cross arms na nga lamang si Mecca para ipakita sa lalaki na naiinis nga talaga siya. Mami? Biglang natigilan nga si Mecca nang marinig niya ang boses ng anak niya.
na ilang taon na nga niya ring hindi naririnig. Dahan-dahan na napatingin sa ibabaw ng hagdan, ang lalaki at kusa na nga lamang tumulo ang mga luha niya nang makita ang isang batang lalaki. Mabilis na tumakbo ang bata pababa at papunta kay Mecca. Agad siyang niyakap ng bata, umiiyak na binigkas ang mommy. Napakurap-kurap si Mecca at pumantay sa bata. Sinapo niya ang mukha nito at napaiyak na nga lamang nang makita na kamukha ito ng nawawala niyang anak. Napatitig ang bata kay Mecca. Hindi mo na po ba ako naalala, Mommy? Ako po ito, si Ethan. Naluluha nga na saad ng bata. Nanginginig ang kamay ni Mecca habang hinahaplos ang mukha ng bata. Siya ang anak natin, Mecca. Napatingin si Mecca sa lalaki. Nahanap ko na siya. Buhay siya, Mecca. Buhay ang anak natin. Muling napatitig si Mecca sa bata at naiyak. Ethan? Nahutal na bigkas ni Mecca sa pangalan ng anak nila. Ikaw nga. Nayakap ni Mecca ang anak. Tama ako, buhay ka nga. Buhay ka, anak. Tamang nararamdaman ng puso ko na buhay ka. Kumalas si Mecca at sinapo ang mukha ng bata. Naiiyak din si Ronel habang nakatingin sa mag-ina niya. Lumapit siya at niyakap ang mag-ina niya. Nag-iiyakan silang tatlo dahil sa wakas, pagkatapos ng 3 taon na nagkahiwalay sila. Ngayon ay kumpleto na nga sila at nangangako siya na hindi na nga sila maghihiwalay pa. Masaya nga naglalaro si Ethan sa kanyang bola sa garden. Magkahawak naman ng kamay sina Mecca at Ronel habang nakatingin sa kanilang anak. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ang tungkol sa anak natin, Ronel? Maliit na ngumiti si Ronel. Naisip ko kasi na kapag sinabi ko sa iyo ang tungkol kay Ethan, ay mapipilitan kang balikan na lang ako para sa anak natin. Lalo na't hindi alam ni Ethan na naghiwalay tayo. Pinisil ni Ronel ang kamay ni Mecca. Gusto kong bumalik ka sa akin dahil mahal mo ko at hindi dahil sa kailangan nating magpanggap. Hinalikan ng lalaki ang kamay ni Mecca at nagtagumpay naman ako. Napangiti naman si Mecca. Sobrang saya ko, Ronel. Hindi ko inaasahan na magiging masaya ulit tayo, na makikita natin ulit ang anak natin at mabubuo ulit tayo. Hinaplos ni Ronel ang mukha ng babae. Huwag kang mag-alala, Mecca. Pinapangako ko. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay pa. Poprotektahan ko kayo ni Ethan sa abot ng makakaya ko. Simula din ng araw na yon, bumalik na nga si Mecca sa bahay nilang mag-asawa. Hindi na nga rin nila sinabi sa batang tungkol sa paghihiwalay nila noon ni Ronel. Naglagay na nga rin ng maraming bodyguard si Ronel sa bahay nila at hanggat maaari, hindi na nga muna lumalabas sina Mecca at Ethan. Anong balita sa kaso, sir? Tanungan ni Ronel sa pulis. Nang pumunta ito sa bahay nila, pinapasok na nga muna nila si Ethan sa kwarto. Nalokate na po namin ang hideout ng mga sindikato at nilusob ito. Nahuli po namin ang ilan sa kanila pero nakatakas po ang boss nila. Pero wag po kayong mag-alala dahil hindi kami titigil hanggat hindi siya nahahanap lalo na't may litrato na kami nila. Napahawak si Mecca sa kanyang kamay. Sana mahuli na po siya para magkaroon na po ng mapayapang buhay ang anak namin at nang matahimik na rin kami at pati na rin ang mga biktima nila. Tumango ang pulis. Don't worry, Mrs. Laurel. Gagawin po namin ang lahat para mahuli siya at wala na rin siyang mabibiktima pa na ibang mga bata. Tumango naman si Mecca at nagpaalam na nga rin ng mga pulis. Nagkayakapan sila ni Ronel. Sana mahuli na talaga siya para bumalik na sa normal ang mga buhay natin. Parang bumalik sa dati sina Ronel at Mecca, ang dating masaya nilang buhay. Masayang pamilya. Alis na muna ako, Han. Humalik sa pisngin ni Ronel si Mecca. Napakunot naman ang noo si Ronel. Ngayon ka na ba alis? Tumango si Mecca. Oo, Han. Matagal na rin akong hindi nakakadalaw sa bahay ampunan. Baka mamaya ay magtampo ng mga bata sa akin. Napatingin nga si Ethan sa kanyang ina. Mommy, pwede po ba akong sumama? Gusto ko din po sila makilala. Excited na tanong nga ni Ethan.
Sorry anak, pero hindi pwede. Napasimangot na nga lamang ang bata. Nakakabagot na po kasi dito sa bahay simula po nang dumating ako. Hindi na po ako lumalabas at nandito lang po ako palagi. Nagkatingin na naman sina Ronel at Mecca. Pumantay nga si Mecca sa anak at hinaplos nga ang pisngi ng anak. Sorry baby, alam mo naman na hindi pa nauhuli yung mastermind ng sindikato, yung bossing niya doon. Hanggat hindi siya nauhuli, hindi tayo sigurado sa kaligtasan mo. Mas napasimangot ang bata, dahilan para maging malungkot din si Mecca. Anak, intindihin mo muna kami ng daddy mo, okay? Gusto ko lang namin maging ligtas. Hinawakan ni Mecca ang kamay ng anak. Ayaw ka lang naman namin na mawala ulit dahil mahal na mahal ka namin. Ilang minuto na nga na natahimik ang bata, saka tumango. Pilit itong umiti. Opo mami, naintindihan ko po. Napatitig si Mecca sa anak at niyakap ito. Napatingin siya kay Ronel na hinaplos nga ang kanyang likod. Samantala, saad nga ni Mother Aida. Masaya ako dahil natagpuan mo na ang anak niyo. Ang akala ko ay kung ano nang nangyari sa iyo dahil hindi ka dumadalaw dito. Ngumiti naman si Mecca. Pasensya na po Mother kung pinag-alala ko po kayo. Simula kasi nang bumalik ang anak ko marami rin pong inasikaso. Pinisil ni Mecca ang kamay ng madre. Isali niyo na rin po kami sa mga dasal ni Mother na sana matagpuan na po namin yung mastermind ng sindikato para bumalik na po sa normal ang buhay namin ng pamilya ko. Ngumiti naman ang madre. Huwag kang mag-alala. Anak, palagi kang kasama sa mga dasal ko at alam kong pakikinggan ng Panginoon ang mga dasal mo dahil isa kang mabait na tao. Napangiti naman si Mecca at nagpaalam na nga rin sa madre. Hindi na nga rin kasi siya pwedeng magtagal, lalo na't gusto na nga niyang umuwi at makasamang anak. Sumakay na nga rin siya sa kotse at nagpadiretso na nga sa bahay. Nang makarating sila sa garahe, bumaba na nga si Mecca. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Napalingon si Mecca. Sa likod nga at nakita niya ang driver na pinapalabas mula sa compartment ng sasakyan ang isang batang babae. Sorry na po, wala naman po kong balak na masama eh. Umiiyak nga na saad ng batang babae. Siguro magnanakaw ka no? Saad ng driver. Agad na umiling-iling naman ng bata. Hindi po, hindi po. Hindi po ako magnanakaw. Lumapit si Mecca sa bata at driver. Bitawan mo siya kuya. Binitawan nga ng driver ang bata. Tumingin si Mecca sa bata. Anong pangalan mo? Sinubukan ni Mecca na hawakan ng bata pero bahagya itong lumayo na para bang natatakot. Napansin niya ang ilang mga sugat nito. Huwag kang matakot, hindi naman kita sasaktan. Ngumiti si Mecca, dahilan para mapatingin sa kanya ang bata. Ako po si Raquel, hindi naman po ako masamang tao hindi po ako magnanakaw. Ngumiti si Mecca at sinubukan hawakan ang mukha ng bata. Napangiti siya dahil hindi nga niya may iwas ang mata dito. Huwag kang mag-alala, naniniwala naman ako sa iyo eh. Napatitig si Mecca sa bata. Teka, galing ka ba sa bahay ampunan? Tumango naman ang bata. Bakit ka umalis doon? Mabuti naman ang mga nag-aalaga sa iyo doon Okay naman po doon kaso hindi po ako pwedeng magtagal doon. Napakunot ang noon ni Mecca. Bakit naman? Wala po kasi doon yung bata na kasama ko nung nasa kamay pa po kami ng mga sindikato. Hinahanap ko po siya. Pwede niyo po ba akong tulungan na hanapin po siya? Sumimangot ang mukha ng bata. Pinagsiklop pa ng batang dalawa nitong kamay na tila nagmamakaawa. Tumango naman si Mecca. Oo naman, ano bang pangalan ng batang hinahanap mo? Para may ipagtanong natin sa mga pulis. Biglang natigilan ang bata at napatingin sa pinto ng bahay. Nakabubukas lamang. Ethan! Sigaw nga bigla ng batang babae at patakbo na umalis at lumapit sa anak ni Mecca. Niyakap ng mga batang isa't isa. Ate Raquel, mabuti na lang ligtas ka. Hinaplos nga ni Raquel ang mukha ni Ethan. Masaya ako kasi ligtas ka din. Umalis ako sa bahay ampunan kasi hindi ka kasama sa mga batang kinuha nila. Napangiti naman si Ethan.
Hindi po ako masama kasi kasama ko na po ang pamilya ko, Ate Raquel. Napatingin naman si Raquel kay Mecca at Ronel. Sila po ang magulang ko, ang mommy at daddy ko. Nang pangiti naman ang batang babae. Kayo po palang mga magulang ni Ethan, mabuti naman po at buo na po kayo ulit. Mommy, Daddy, siya po si Ate Raquel. Ang kinukwento ko po sa inyo na nag-alaga po sa akin dun po. Ngumiti si Mecca sa batang babae. Ikaw pala ang Ate Raquel na palaging kinukwento ni Ethan. Anyway, nasan palang mga magulang mo? Gusto mo bang ihatid ka namin sa kanila para maging buo na rin kayo? Hindi naman nakapagsalita ang batang babae. Dahilan para magtaka si Mecca. O bakit? Malungkot na napangiti ang babae. Hindi na po. Wala rin naman po akong pamilya na babalikan eh. Napakunot na o si Mecca. Bakit naman? Segundo ang lumipas, hindi pa rin sumagot ang batang babae. Mukhang napansin naman ni Ronel ang pananahimik ng bata. Ang mabuti pa, sa loob na tayo mag-usap. Pakainin na muna natin si Raquel. Napatingin naman si Mecca sa lalaki na umiti sa kanya. Pumasok na nga rin sila at pinakain ng mga bata. Doon nila nalaman na ayaw nang bumalik ni Raquel sa pamilya nito dahil ang mga magulang pala nito mismo ang nagbenta sa bata sa mga sindikato. Ibig sabihin ay wala ka nang uuwian na pamilya? Tanong ni Mecca. Tumango naman ang bata habang patuloy sa pagkain. Hindi may iwasan ni Mecca na makaramdam ng awa sa bata. Gusto mo dito ka na lang, Ate Raquel? Natigilan nga ang batang babae at napatingin kina Mecca at Ronel at bumaling kay Ethan. Nako, hindi na Ethan, nakakahiya naman. Tumingin si Ethan sa mga magulang niya. Mommy, Daddy? Nagkatingin na naman ang dalawa. Hinawakan ni Ronel ang kamay ng babae. Ikaw ang magdesisyon, Han. Ngumiti naman si Mecca at tumingin kay Raquel. Oo naman. Nanlaki ang mga mata ng dalawang bata at agad na umiling-iling ang batang babae. Naku, hindi na po. Nakakahiya naman. Tumayo si Mecca at lumapit sa bata. Tumabi siya ng upo dito at hinawakan ang kamay ng bata. Hindi ka dapat mahiya sa amin. Lalo na't ikaw ang nag-alaga kay Ethan habang wala siya sa amin. Isa pa, gusto ko din ng anak na babae. Napatitig naman ang bata kay Mecca. Ayos lang tuwin po ba sa asawa niyo? Tanong ni Raquel at palihim na tumingin kay Ronel. Bahagya namang natawa si Ronel. Oo naman, kapag dito ka sa amin ay dalawa na ang magiging anak namin, isa pa. Ate na ang turing ni Ethan sa'yo. Unti-unting lumaki ang ngiti ng bata. Masaya naman na bumaba sa upuan si Ethan at niyakap si Raquel. Yay! Magkapatid na talaga tayo, ate! Napangiti naman sina Mecca at Ronel habang nakatingin sa dalawang bata. Sinong mag-aakala na madadagdagan ang anak nilang dalawa? Nalalaki kaagad ang pamilya nila. Noong una ay nahihiya pa si Raquel pero hindi nagtagal ay nasanay na din ito. Kagaya ni Ethan ay hindi din nila pinapalabas si Raquel. Pero binibilhan naman nila ito ng maraming laruan para hindi maboard ang dalawang bata. Mabuti na din na dumating si Raquel sa buhay nila dahil hindi na mag-isa si Ethan at may kalaro na ito. Nagpunta sa mall si Mecca kasama ang mga bodyguard niya para bumili ng mga damit at iilang gamit ng dalawang bata para sa homeschooling nito. Napagplanuhan na din ni Mecca at Ronel na manirahan sa ibang bansa para magkaroon ng normal na buhay ang dalawang bata. Naisip kasi nila na habang nandito sila sa Pilipinas, ay baka maalaala lang ng dalawang bata ang malagim na nangyari dito. Pero sa ngayon ay homeschooling na muna ang dalawa habang inaasikaso pa ni Ronel ang mga kailangan nila lalo na sa kumpanya nito. Papasakay na sana si Mecca nang biglang magkaputukan dahilan para mapasigaw siya at mapayuko. Napapikit na lang siya habang nakatakip sa tenga ang dalawa niyang kamay. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata nang matapos ang putukan. Nanlaki ang mga mata niya at napatakip ng bibig nang makita na nakahandusay sa sahig ang mga bodyguard niya at wala ng buhay.
Napaiyak na lang si Mecca sa nasaksihan. Napatingin siya sa lalaking humila sa kanyang kamay. Sumama ka sa akin. Halos lumabas na nga ang puso ni Mecca dahil sa sobrang pagkabog nito dahil sa kaba. Sino ka? Hindi maiwasan ni Mecca ang mautal dahil sa sobrang takot. Napasingap siya nang tutukan siya nito ng kung ano sa gilid. Tahimik ka bang sasama o gusto mong tumahimik habang buhay? Sumama na nga lamang si Mecca sa mga ito at napadasal na nga lamang na sana makaligtas siya. Gusto niyang maiyak sa sobrang takot pero pinapalakas na nga lamang niya ang loob niya. Dinala siya ng mga lalaki sa abandonadong bodega. Sino ba kayo? Ano bang kailangan niyo sa akin? Tanong ni Mecca pero wala ni isa sa mga lalaki ang sumagot. Kailangan niyo ba ang pera? Magkano? Ibibigay ko basta pakawalan niyo lang ako. Please maawa naman kayo sa akin, may pamilya ako at mga anak na uuwian. Napaiyak si Mecca. Napatiimbagang na nga lamang ang lalaki na sa tingin niya ay ito ang leader ng grupo o sindikato. Huwag ka nang umasa na makakauwi ka pa sa inyo babae. Kinabahan nga si Mecca sa sinabi nito. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Hindi ko naman kayo kilala. Galit na hinawakan ng lalaki ang baba ni Mecca. Dahil sa anak mo, kaya nagkandaleche-leche ang negosyo ko. Nakita ni Mecca ang galit sa mata ng lalaki. Kaya hindi ako papayag na maging masaya ang batang yon. Napakunot ang noon ni Mecca at doon pa lang, nakuha na nga niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ikaw, parang nawala ang kaba ni Mecca at napalitan ng galit ng mamukaan nga niya ang lalaking kaharap niya. Ikaw at ang mga tauhan mo ang dumukot sa anak ko noon. Ikaw na siyang sumira sa pamilya ko at sa pamilya ng iba. Tao ka nga kung tignan pero nagbabalat kayo ka lang dahil isa kang hayop. Hayop! Sigaw ni Mecca. Mamisi naman ng lalaki. Mabuti naman at nakilala mo ako. Ngayon gusto kong iparanas sa anak mo kung papaano mawalan. Iisa-isahin ko na kukunin sa anak mo ang mahalagang tao sa buhay niya. At isusunod ko siya para magkakasama na kayo sa impyerno. Natawa naman ang mapakla si Mecca. Ikaw ang bagay sa impyerno dahil sa masasamang ginagawa mo. Pati buhay ng mga batang walang kamangmuang, dinadamay mo sa kasamaan mo. Taas noong tumingin naman ng lalaki kay Mecca. Matapang ka ha? Ngayon alam ko na kung saan nagmana ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Isusunod ko din siya at sa kabilang buhay na nga kayo magiging buong pamilya. Galit na tumingin si Mecca sa lalaki. Hayop ka? Huwag mong idamay ang anak ko. Gustong sugurin ni Mecca ang lalaki pero nakatali siya sa upuan. Pinakita nito ang cellphone. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman mag-iisa dahil papunta na ang asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Mecca nang makita nga sa labas si Ronel. Hayop ka. Ako na lang ang patayin mo, wag na ang magama ko. Ngumisi ang lalaki. Hindi pwede, dapat sama-sama kayo, pamilya kayo, hindi ba? Lalabas ang nga sanang lalaki sa kwarto nang tumayo si Mecca at tinulak ito. Natanggal niya ang tali gamit ang kanyang engagement ring na bigay ni Ronel noon. Dahil sa talim ng diamond at yun ang nagamit niya para makalas ang tali. Habang naghihintay naman si Ronel sa labas ng abandonadong bodega, nakarinig nga siya ng putok. Agad naman siyang pumasok at sumunod ang mga pulis. Mecca! Mecca! Paulit-ulit ngang tawag ni Ronel sa pangalan ng babae. Sa pagbukas niya ng isang kwarto nakita niya ang lalaking nakahiga sa malamig na sahig. Naliligo sa sariling dugo at wala nang ang buhay na patingin naman siya kay Mecca na nakatutok nga ang kung ano sa lalaking nakahandusay. Mecca! Agad na lumapit si Ronel sa babae at kinuha nga ang hawak nito at itinapon. Umiyak nga si Mecca. Hindi ko ginusto to, Ronel, pero kailangan kong gumawa ng paraan para makaligtas dahil sasaktan nila kayo. Sinapon ni Ronel ang mukha ng babae at pinunasan nga ang mga luha nito. Wala kang kasalanan. Iniligtas mo lang kami at ang ibang mga bata na pwede pa niyang maging biktima. Wala kang kasalanan. Self-defense to. Niyakap ni Ronel ang babae. Dumating na nga rin ang mga pulis at dinakip na nga ang bagong tauhan
ng sindikato. Dahil sa nangyari ay isang grupo ng sindikato ang nahuli. Imbes na makonsensya si Mecca sa kanyang nagawa ay nagpasalamat pa nga sa kanya ang maraming tao. Nakauwi na nga ang mga anak din ng mga nadamay ng mga bata sa kanilang mga pamilya. Dahil din sa nangyari, hindi na nga aalis ng bansa sina Ronel. Malaya na nga rin na makakalabas ang anak nila. Nag-aaral at normal na nga ang buhay. Happy birthday, Mommy! Pagbati naman ni Raquel kay Mecca at binigay ang isang bouquet ng bulaklak. Sabay po namin itong ginawa ni Ethan. Napangiti naman si Mecca at hinalikan sa pisngi ang dalawang bata. Thank you mga anak. Sad pa nga nito. Ready na po ba kayo para sa party, Mommy? Tumango si Mecca. Sabi ko naman kasi sa daddy niyo na dito na lang tayo sa bahay at magkaroon ng kaunting salo-salo. Yung simple lang. Hinawakan nga ni Ethan ang kamay ni Mecca. Mommy, deserve niyo din naman po ang isang party. Halika na nga po, Mommy, naghanda po ng agahan si daddy. Masaya na hinilangan ni Raquel at Ethan si Mecca pababa ng kusina. Happy birthday, hon. Lumapit nga si Ronel kay Mecca at mabilis na hinalikan siya sa labi. Napangiti at kinilig naman si Mecca. Thank you, hon. Masaya no kumain ang buo nilang pamilya. Pagsapit naman ng gabi nagkaroon ng simpleng party sa garden nila. Maraming taong pumunta, lalo ng mga pamilyang natulungan nila. Binabati siya at nagpapasalamat ulit. Pumunta na nga sa maliit na stage si Mecca at hinawakan ng mic. Maraming salamat po sa pagpunta niyo sa birthday ko. Sobrang saya ko dahil nandito kayong lahat. Kumain lang po kayo at mag-enjoy. Nagpalakpakan ng mga tao, kaya bumaba na nga si Mecca at kinausap ang mga bisita niya. Hinawakan naman ni Ronel ang babae. Hihiramin ko lang muna itong birthday girl. Bahagya namang natawa ang mga bisita. Bakit ba, Han? Binabati ko pa ang mga bisita Pinaupo ni Ronel ang babae. Kumain ka na muna, Han. Kanina mo pa binabati ang mga bisita pero hindi ka pa kumakain. Inilagay ni Ronel ang isang hiwa ng cake. Baka gutom ka na. Napangiti naman si Mecca sa pagiging sweet ng lalaki. Salamat, Hana. Kinuha ni Mecca ang tinidor at kumain. Nagtataka naman siya nang makita na masayang nakatingin si Ronel sa kanya habang kumakain. Natawa na nga lamang si Mecca. Bakit ganyan ka makatingin? Nakangiting umiling si Ronel. Kasi sa paglipas ng panahon, nanatili ka pa rin pinakamagandang babae sa buhay ko. Napailing at umiikot na nga lamang ang mga mata ni Mecca. Sus, bolero ka talaga. Hindi pinahalata ni Mecca na kinikilig siya sa sinasabi ng lalaki kaya nagpatuloy na nga lamang siya sa pagkain. Natigilan siya nang may maramdaman sa pagkain. Parang may peanut. Iniluwa niya ang matigas na bagay sa bibig niya at nagtaka na nga nang makita na isa itong singsing. Teka, ano to? Nagtatakang tanong ni Mecca habang nakatingin sa singsing. Tumayo si Ronel at nagulat na nga lamang si Mecca nang iniluhod ni Ronel ang isa nitong tuhod. Napasinghap naman sa gulat ang lahat ng mga bisita. Sad nga ni Ronel. Han, ang dami na nating napagdaanan sa buhay to the point na naghiwalay tayo pero sadyang tayo talaga ang itinadhana at nagkabalikan tayo ulit. Nabuo ulit ang pamilya natin na akala natin hindi na nga mangyayari pa. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa iyo, lalo na't wala ako sa tabi mo sa mga oras na kailangan mo ako. Pinisil ni Ronel ang kamay ni Mecca. Ngayon nabuo na ulit tayo at nadagdagan. Ngumiti si Ronel sa mga anak nila at bumaling sa babae. I want to marry you again and be a complete happy family like we used to. Marry me again, Mecca. Pinapangako ko sa iyo this time. Aalagaan ko kayo, mamahalin at hinding-hindi pababayaan. Napatakip naman sa bibig si Mecca para pigilan ang paghikbi. Tumango siya at sinapo ang mukha ng lalaking mahal.
Yes, hon. Pakakasalan kita ulit. Kahit paulit-ulit pa. Kinuha ni Ronel ang singsing at sinuot nga sa daliri ni Mecca. Tumayo silang dalawa at hinalikan siya ng mabilis sa labi ng lalaki. Nagkayakapan silang dalawa at pumalakpak naman ang mga taong saksi sa pagmamahalan nila. Makalipas ang ilang buwan ay ikinasal na sina Ronel at Mecca. Ring bearer ang anak nilang si Ethan at little bride naman ang anak nilang si Raquel. Naging masaya ang araw ng kasal nila. Tuluyan na nga silang naging masaya, mag-asawa kasama ang dalawa nilang anak. Kahit pa nawala ang mga taong gumawa ng masama sa kanilang anak ay hindi doon natatapos ang lahat. Lalo na't maraming tao sa mundo ang masasama. Basta ang sinisiguro lang ni Ronel at Mecca ay mas lalong iingatan ang mga anak at gagawin ang lahat para wala nang mangyaring masama sa mga ito. Hanggang sa lumaki ang dalawang bata ay may mga bodyguard ito. Hindi sa pagiging orao nilang magulang, kung di nag-iingat lang sila. Lagi nating ingatan ang mga anak natin, lalo na sa panahon ngayon. Dahil para sa isang magulang na mahal ang anak nila, ay para na din silang namatay kapag nawala ang anak nila. Sana ay mas maging matatag ang mag-asawa na nawawalan ng anak at huwag mawalan ng pag-asa na makikita ulit ang mga taong mahal nila sa buhay. Katulad na lang ni Mecca na kahit pa sinabi ng mga tao noon na patay na ang anak nila ay hindi siya naniniwala, lalo na't nararamdaman niya sa puso niya na buhay pa ang anak niya. Manalig sa Panginoon dahil hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. At dito, nagtatapos ang kwento ng pamilya ni Ronel at Mecca na kahit sa hinabahaba man ng panahon na nagkahiwalay sila ay nagkita-kita din sila, lalo na't hindi nawala ng pag-asa si Mecca na makikita ulit ang anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Mecca at Ronel. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Happy Sunday everyone! Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lindy of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Tinsiano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao of Isabela, Eli Bita Solo of Milan, Italy, Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn of Nueva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Mila Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida,
Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy
Fenavares, Irma Emma, Lali, Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.